Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Way nagtuo nga ang sibaw nga emosyon nga nitumaw human sa dugoong engkwentro sa Mamasapano sa Maguindanao muhubas human sa 4 ka buwan. Og karon nakabuylo na ang deliberasyon sa House of Representatives ug sa Senado sa kontrobersyal nga gisugyot nga Bangsamoro Basic Law. Gani, dunay kahigayunan nga mapasar sa sunod buwan sa di papulihan og hingpit nga hilanat sa politika ang mga senador ug mga kongresista sa eleksyong presidensyal sa 2016. Unsa pa ba'y nahibiling mga gimbuhaton sa pag-umol sa BBL? Musangpot maging tinuod ni sa malungtarong kalinaw sa Mindanao o sa way kinutuban nga dugoong kayagaw. Kini uban pa mga pangutana karubutaga atong paningkamutan pagpangita og tubag. Magbotasyon na ang mga kongresista sa gisugyot nga Bangsamoro Basic Law sunod semana. Kanu sa gipaabot, maumol ng alternatibong mga bersyon sa BBL, pinasikat sa mga sugyot sa mga dinapit sa public hearings sa House of Representatives. Gipaabot nga tiwason sab sa mga senador ang pagtuki sa BBL karong buwana o nga magbotasyon na sab sunod buwan nga magisugyot sa Malacañang nga deadline aron may igo pang panahon pagsumeter ini sa mga botante sa Muslim Mindanao pinagi sa plebisito dungan sa piniliang presidensyal sa Mayo sunod tuig. Nipahibaw ang chairman sa Senate Committee on Local Government, Senador Bongbong Marcos, nga kinahanglang konsultahon ang nagkalilaing sektor sa Mindanao, apil na ang Moro National Liberation Front. Atong kauban ron ang chairman sa Senate Committee on Local Government, si Senador Bongbong Marcos. Senator Marcos, ano po ang latest sir sa public hearing na ginawa ng komitiba ninyo tungkol sa Bangsamoro Basic Law? Ang pinaka-latest na ginawa naming hearing ay nung nakaraang Martes, inimbitahan namin yung Peace Council na binuo ng Pangulo at para maisabi sa amin kung ano yung kanilang mga naging conclusion doon sa kanilang pag-aaral tungkol sa Bangsamoro Basic Law. At kami naman ay nagulat dahil ang unang report na ang kanilang report ay nagsabi ay overwhelmingly acceptable ang BBL. Pero nung nakausap na namin sila, ay marami silang sinasuggest na lalo na sa constitutional issues. Si Chief Justice Davide ay maraming suggestion sa iba't ibang provision na dapat palitan para nga yung sinasabing constitutional impairments ay maayos. Makakahabol ba sa June tentative deadline? Well, ang last day of session ng Kongreso ay June 10. So kung matapos kami ng May 25, siguro baka kayang tapusin yung pagsulat yung committee report. Pero alam ko na maraming debate pa sa floor. So titignan natin, hindi natin masabi kung gaano katagal ang magiging debate sa floor ng Senado. At yung mga pagkausap ko yung aking mga kapasenador ay marami silang gustong itanong. So siguro at least by that time, meron na tayong hawak na committee ro, pwede nang pag-aralan ng ating mga senador at para maging mas makabuluhan yung aming magiging debate. Senator Marcos, from the initial input sa committee hearings ninyo, ano-anong mga specific provisions ng proposed BBL na medyo objectionable? Well, hindi naman yung sa constitutional, marami pa talagang kailangan tignan. Yung tinatawag na diminution of powers ng constitutional bodies dahil magbubuo nga ng sariling COA, ng sariling COMELEC at ng sariling civil service. Yan ang tatlong constitutional bodies na hindi mo pwedeng bawasan ang kanilang function at saka kanilang poder. Kaya't kailangan gagawin natin basta sumailalim ito sa central government at yung COA sa Bangsamoro territory ay kailangan isang bahagi lamang ng COA na ang head office ay nasa Maynila. Ganon din ang COMELEC, ganon din ang civil service. Dahil kung maalala ninyo, ang Bangsamoro Basic Law ay ina-abolish ang ARM. Under the Constitution, yung sasali sa plebisito, yung mga lugar na proposed magiging kasapi ng Bangsamoro,
Fair po ba na hindi makonsulta ang ibang regions? We are getting the resources from the same pie, from the same national pie. So dapat ba may input ang Cebu and other regions na hindi kasali sa Muslim Mindanao? Well, isa pang tanong yan. Is this a bill of national or local application? Dahil kung national application, ibig sabihin yung plebisito dapat buong Pilipinas. Mayroon din question tungkol dyan. At palagay ko, magiging mainit ang debate kung ano yung dapat gawin. Kagaya ng sabi mo, yung pondo, halimbawa, na dadalhin sa Bangsamoro government, siyempre manggagaling yan sa National Treasury. Ibig sabihin, kung ano man ang ibinibigay sa Bangsamoro government, ay yun ay hindi na maibibigay sa ibang LGU. Ito ay nakakaiba in the sense na regional government nga ito. Pero kailangan din natin ipantay sa practice ng ating mga LGU para naman maging pantay ang pagtrato ng Manila government sa lahat ng ating mga local governments. Legitimate po ba ang argument na we've been unfair to the Muslim Mindanao for so long? Deprived sila ng mga basic services ng national government, either sa negligence ng national or corruption sa local at sa national level. Kaya dapat ibigay sa kanila ang lahat ng pabor na deprive sa kanila for so long. Ako, dahil alam naman natin ang hinihiling sa atin ng ating mga kapatid na Muslim, ay sinasabi nga nila sa kasaysayan ng Muslim sa Pilipinas, sila ay laging underrepresented at saka underdeveloped. So totoo naman yung underrepresentation, hindi ko makita mo hindi gaano marami ang mga galing sa Muslim areas na nalalagay sa matataas na posisyon. At underdeveloped, ibig sabihin, hindi sila masyadong tinutulungan ng Maynila. Totoo rin naman. Kaya kailangan din natin tignan na ang BBL, kahit gaano kaganda ang isusulat namin na BBL, hindi ito ang hindi sapat na ito lang ang gagawin natin. Marami pa tayong kailangan gawin. Balikan natin ang kaisa-isang peace agreement na naging matagumpay. Yun yung Tripoli Agreement. Nung pinirmahan yung Tripoli Agreement, kaya na-establish yung dalawang autonomous regions. Pero ang isinabay dyan ay hindi lamang yung paglagda ng agreement, kung hindi pati ang massive development, infrastructure development sa Mindanao. Lahat ng mga mahahabang national highway sa Mindanao, linagay nung panahon na yun, post-1976, Tripoli Agreement 1976. Post-1976, doon kaya linagayan. Ang mga ospital, mga eskwelahan, mga airport, lahat yan ay yun ang development dahil sinasabi nga na para nga pantay ang development ng buong Pilipinas at hindi naman masasabi ng Muslim areas na pinababayaan sila ng Maynila. Ngayon, so sa palagay ko tama din na ang development ay talagang tugunan natin at bigyan natin ng pansin para talagang maramdaman na may progreso sa Muslim Mindanao. Dahil nga naman, kung may magandang negosyo, may magandang trabaho ang tao, hindi na makikipaggera sa gobyerno. At malaking bagay at mararamdaman nila na sila part of the Philippines, na hindi sila basta binababayaan dahil hindi naririnig, dahil malayo, hindi masyadong pinapansin. Anong epekto sa trabaho ng Senado ang stand ng mga miyembro ng Peace Council na walang alternative sa BBL at yung subtle implication na kung walang BBL, pwedeng magkadigmaan ulit sa Mindanao? Well, ang nagsasabi lang nun ay ang MILF, ang OPAP at saka ang Palasyo. Pag tinatanong ko naman ng ating mga kaibigan, sinasabi nila hindi naman siguro. Basta, kasi nung una, ang posisyon nilang lahat ay yung tatlo, MILF, kasi sabay-sabay silang magsalita. OPAP, MILF, tsaka Palasyo, pare-pareho ang statement. Ang statement nila, ipasa nyo yung BBL na walang papalitan. Kahit anong walang papalitan. Kaya nagtataka kami because nung araw na nag-hearing kami sa Peace Council, na ang Peace Council mismo ang nagsabi na maraming dapat palitan, ay may pronouncement na naman galing sa Palasyo, ipasa na ang BBL na walang pagbabago.
Final question, Senator Marcos, on the BBL. Yung interest ng EU, US, Canada, and other countries sa Bangsamoro, parang big business ito. Parang beneficial ito sa foreign investors and all. Nagalak kami na pagkausapin yung mga IPs at saka yung ibang sektor. Could you assure our public na pakinggan nyo yung mga maliliit talagang taga Mindanao? Well, yun ang talagang hindi namin kakaligtaan, hindi namin pababayaan na pumasa ito na hindi maging maliwanag ang mga karapatan, halimbawa ng mga IPs at saka yung mga sultanates, may mga sultanates na sila pa rin ang namamahala doon sa mga area nila at hindi sila nakonsulta. Kaya pakikinggan natin sila. Kaya naman pinakikinggan din natin ang MNLF. Lagi nating mula nung bata pa tayo lahat, naririnig na Mindanao is the promised land. Pero hindi nga matap ang potential dahil may gera, magulo. Kaya siyempre, lahat ng ibang bansa, lahat naman ay siguro ninanais din nila na may kapayapaan at meron din silang nakikitang potensyal na napapasok na pwedeng magkaroon ng malaking negosyo, malaking project, malaking programa doon sa Mindanao. At pagka natigil na nga ang gera, at maging maliwanag na kung paano ang patakbo ng Muslim areas ng Mindanao, ay maaari nang mangyari yon at ito ay malaking maitutulong sa mga nakatira na yung mga tiga Muslim areas, not necessarily just the Muslims, pero lahat ng buong Mindanao ay mararamdaman nila yung progreso at sana naman maramdaman na finally yung potensyal na lagi natin pinag-usapan na promised land ang Mindanao. Told me so many misgivings. So we cannot. Nipasidaan ang usa sa labing kontrobersyal nga leader sa Mindanao nga ang pagpasar sa Bangsamoro Basic Law musangpot sa kaguliyang di lang sa Mindanao kundi sa ubang bahin sa nasod. Atong eksklusibong interview ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte pagbalik sa Tubag. Ang tubag sa inyong pangutana, o kiyon koyon nato napakarana. Ang tubag, tubag! Kaya kung ayaw ang desires ng Mindanao, we would insist on that. Hindi yan akin. Gitanyag ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte ang federalismo nga alternatibo sa Bangsamoro Basic Law. Sa iyang pag-atubang sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas Cebu Chapter sa Quest Hotel sa Dakbayan sa Subo, gitataw ni Mayor Duterte nga ang pagtagbaw sa mga demanda sa Moro Islamic Liberation Front MILF di lang makapasuko sa Moro National Liberation Front MNLF kundi mahimong makapaulbosab sa kasina sa ubang mga tribo o mga rehiyon sa Pilipinas, apil na sa Subo. I cannot speculate because right now, Senator Marcos has told me so many misgivings. So we cannot project or even guess what the final form would be. But if it passes and it passes the test of constitutionality, wala na tayong problema dyan. If it is allowed by the Constitution, then okay lang. But yung iba doon, it's very, it's a no-no to me. Could we restart the peace process and include the MNLF, or could we just expand the present? I said these two do not mix. It's gonna be Bangsamoro Nation and a Bangsa Tausug Nation. Kasi ito, they identify more with the Saba people. Because the nations are ruled by, ang tawag nila, tribal nations yan. Magkaiba talaga ang kultura niya. Magpatay, sabay mo yan. Kaya when Miswari was on top, si Salamat peeled off. How would federalism address these concerns? It would do away with disparity of the present situation. Nandoon ang pera sa kanila. Then sila yung magbuot o tagpila ang mahatag nila. And most of the money, the 65% of the total amount sa infrastructure is in Luzon because yun daw ang showcase because when you come from other places, you land in and Mindanao contributes something like 54% of the total export earnings in dollars. Banana, pineapple, coconut, copra, and the mining there sa lupa.
And yet, what do we get in return? Ang masakit sa amin ganito, lahat ng pera ng Pilipinas, Cebu City in kasali, we send all the money. Lahat na pati yung resibo ng toothpick mo, pupunta ng Maynila yan. What you retain is the property tax, but you cannot trace it anytime because it will kill business. You have to worry about people losing jobs, no? Okay. Ito sa ngayon, ang bumabalik sa amin is IRA. To the last centavo, padala mo sa National Treasurer. Budget times, paghati-hatian. It's a big cake, tapos paghati-hatian. The 19% of that big cake belongs to the local governments. Ilan lang ibibigay sa amin. Tapos, the bulk of the money is reserved for sa kanila. Hati-hatian nila yan. Tapos, yung mga bridges, schools, okay lang kung walang. Adre ang amin is, you come up with open-ended provisions. Tapos paghatiin mo, livelihood program, each congressman, 150 million. Tapos pag nandyan na yung SARO, that's the advice of the budget office that you have the money now, they will send the papers to the police, and the police washes the money. Ilulonder niya. Tapos ibalik niya, kunin niya 15% niya, ibulsa nila. Ang tubag sa inyong pangutana, o kuyon nato napakabana. Ang tubag, Human na konsulta mahitungod sa Bangsamoro Basic Law ang hapitanang sektor sa Mindanao ug sa kauluhan unsa may sentimiento sa Muslim community dinhi sa ato. Nakahinabi sa mga Muslim leaders dinhi sa Subo si Aisa Layagi. Ang pagpasar sa Bangsamoro Basic Law kon BBL maoy maangayong tubag sa kaguliyang sa mga dapit sa Mindanao. Kini ang gibutyag ni National Commission on Muslim Filipinos, Acting Regional Director Malu Manunggiring. Dako ang pagsalig ni Manunggiring nga ang BBL maghatag og malungtarong kalinaw ug kalambuan sa mga katawhan sa Bangsamoro sa Mindanao. Matud niya, ang BBL mapahimuslan sa tanang sektor, makristyano man, Muslim o indigenous people. Makabintaha sab ini ang armadong kusog sa Pilipinas, Kapulisan ug Moro Islamic Liberation Front kon MILF nga nipirma na sa peace agreement sa niaging tuig. Basahin mo at saka intindihin mo yung loob ng Bangsamoro Basic Law na yan. Hindi lang yan para sa MILF, para din yan sa MNLF at saka sa mga ibang Bangsamoro na nandiyan. Para din yan sa Lumad, para din yan sa Christian settler. Sa lahat na tao doon, para doon sa kanila. At saka, sa tingin ko din naman, para din lahat yan sa atin na mga Pilipino. At saka, yung tanong na mag-ari-ariya naman sila, hindi po pwede mangyari yun kay may batas tayo. Na yung batas na yan, kung sakali may makita na may mga pagkakataon na pwede sila mag-ari-ariyan, pwede naman yan bawiin ng Kongreso. So sa tingin ko, wala silang magawa kasi pagkatapos ng Bangsamoro Transition Authority, yun lang yung period na maawakan ng MILF. Nadilatar man ang hisgutang pagtuki sa BBL nunot sa nahitabong dugoong engkwentro tali sa mga sakop sa Special Action Force ug Moro Islamic Liberation Front sa Mamasapan ug Maguindanao. Nang hinaot ang mga Muslim community nga makapagawas na sa ilang desisyon ang Kongreso ug Senado alang sa gisugyot nga Bangsamoro Basic Law sa di pa ang adjournment sa maong balaod nun sa Hunyo 11. Nasa Kongreso na. Inimay-himay ngayon ng mga congressman natin, yung mga mambabatas natin. Baka within this week, magkaroon sila ng decision. Alam ko na ano ng ating mahal na Pangulo, may pasa yung proposal na yan, yung bibil na yan, within this month. Ang yanong mga Muslim nga niya na dinhi sa Sugbo nagpuyo, malaumon sab sa hingpit nga pagpasar sa BBL. Sama ni Abdul Aziz nga naghinam-hinam gihapon sa pag-uli sa Marawi City. Kinibisan pa man kun hapsay na ang ilang pamuyo dinhi sa dakbayan sa Sugbo sud na sa 15 ka tuig. Siyempre, mas maganda rito sa Cebu. Ay palagitang nanininda, nakakainda ng mayos, pero yun.
Walang takot dito. Hindi para doon na may mga redo, matakot ka sa ano, baka masama ka sa redo. Kung si Abdul may plano pang muuli sa Marawi City, lahi si Abuwali Mumpaser. Matud niya, kontento na siya sa iyang pagpuyo sa dakbayan sa Sugbo. Sud sa 18 katuig, may napundar na siyang negosyo ug nahimo na sab siyang tanod sa Barangay Ermita. Ay mas peaceful din sa Cebu. Sa Mindanao, gubot kayo dito. So man kung ikay papilion, di na mo mubalik dito, sir. Sa may balik ko dito nga, tugay kayo, watay panginabuhi dito. Niya, ang panginabuhi naman din sa Cebu. Gubot pa. Ang pamilya ni Abuwali, usa sa mga nabiktima sa gubat sa Mindanao ni adtong 1974. Diin ilang bay natusak-tusak sa bala ug gisunog. Sud sa 17 katuig, wa mulunga ang mga igsuon natong Muslim sa ilang tinguha pagkabot sa kahapsay ug kalinaw sa Mindanao, pinaagi sa gisugyot nga Bangsamoro Basic Law. Kung madungangan man og pipila ka tuig una mapasara maong balaod, matud nila andam silang magpaabot hangtod nga paboran sa gobyerno ang ilang hangyo. Aiza Layagi, ABS-CBN News. Nitibugsok pag-ayo ang popularidad ni Presidente Noynoy Aquino tungod sa iyang bulilyaso sa pagduma sa krisis sa mamasa pano sa Maguindanao. Gani ni kumpisal ang liderato sa Moro Islamic Liberation Front nga posibleng nahurot na ang politika nung puhunan sa administrasyon nga mo'y gikinahanglan pagduso sa Bangsamoro Basic Law sa dili pa ang pililang presidensyal sa sunod tuig. Apan ang pagpangilabot sa subuanong kanhi Chief Justice Hilario David Jr. ug bang ligdo nga leader sa nasod sa gitukod nga Peace Council, inanayng nakapabanhaw pagbalik sa paglaom nga mahimong mapasar ang BBL sa dili pa ang eleksyong presidensyal sa sunod tuig. Ang kritikal nga mga panghitabo sa mosunod nga mga adlaw makapatumaw sa lapad uyamot nga kalibog ug busa ang ato lang makanunayon nga pakisusi o pagpagkabana mo'y labing epektibo nga tubag